Pang anong grade ba to? So pwede siyang pwede siyang arithmetic tsaka geometric, diba? Kasi may mga nga tayo eh. May mga ganon na sequences. Anyways, let's say meron tayong given. Ito formula to eh. Pagdating dito sa mga variables, ay ate, andito si ate. May mga to guys, like i-evaluate mo lang, parang ipa-plug mo lang siya dito. Sa ating given, summation of k squared from 3 to 7. Ayan. Lower limit as upper limit. So, ito nang ginawa natin last time. Mag-start tayo sa 3 hanggang mapunta tayo sa 7. So, if k is equals to 3, pag pinlag natin ito sa formula natin na k squared, magkakaroon tayo ng 3 squared, which is equals to 9, diba? Kasi 3 squared. Then, punta ka na sa k equals to 4. So, magkakaroon ka ng 4 squared. Magkakaroon ka ng 16. So, ganun yung mangyayari dyan. So, kung k is to 5 na, yung k natin, magkakaroon ka ng 5 squared, which is 25. Then, hanggang 7. So, 6 na yung sunod. So, magiging 6 squared, which is 36. And yung 7 naman, that is 7 squared, which is 49. So, i-add mo lang to lahat. Anong kalalabasan? Kumbaga, mag-start ka sa 7. Sir AJ, andito. Natapos ko na Sir AJ yung to copy. 135. So, that's correct. So, yung sum natin is 135. So, remember, etong k squared, geometric ba to? Hindi. Arithmetic ba siya? Kasi kung arithmetic siya, nakikita mo siyang arithmetic. Sige. Pero ganun lang yung ginagawa dyan. Okay naman siya panood eh. So, let's say meron tayo number 2. Wait, natapusin ka lang to. So, ito, arithmetic lang to guys, kasi wala siyang Alin doon? Sino doon? Dahil mo na mong account. Ano eh. Meron tayo na ito guys. Na, para mayroon tayong summation ng 3k minus 1. Ay, ikaw ba yan? Lower limit natin is 2, then 5 yung upper limit. So, basically, mag-start tayo sa k equals to 2. So, pa-plug mo lang yung 2 dito. So, magkakaroon ka ng 3 times 2 minus 1, which is equals to 5. Okay? Then, punta tayo sa k equals to 3. Magkakaroon ka ng 3 times 3 minus 1. That is 8. Ayan yun. Tumayan tayong 4. Then magkakaroon tayo ng 3 times 4 minus 1. That is 11. Then k equals to 5. Magkakaroon tayo ng 3 times 5 minus 1. That is 14. So basically guys, meron tayong sequence that is 5, 8, 11, and 14. So kapag nilagay natin siya in a form na ganito, sa sequence yan. Series pala to, no? 5, 8 plus 11 plus 14. So series. So i-add natin yan lahat. Magkakaroon tayo ng ang sagot 25, 38. 38 ba? Tama ba? 38. Check natin. Ito yung sum natin. Sum ng 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 terms. Wait lang. Ngayon, kung meron ka na ito guys, kung alam mo siyang arithmetic, diba? Masaya mo siyang arithmetic kapag sinubtract mo to, pabalik.
Pag ginawa mo siyang sequence, then sinubtract mo siya pabalik, pag pare-pares yung common difference nila, that's arithmetic. Pero kung nagta-times ka or nagdi-divide ka, geometric yon. So kung nakikita mo silang may common difference, pwede mong gamitin yung formula ng arithmetic, yung sa series or yung sa sum. So remember, kapag may last term ka, you can use may dalawa kasi siyang formula, kapag infinite tsaka finite. So yung sa finite, ibig sabihin may last term, magkakaroon ka lang naman doon ng n over 2, then yung a sub 1 plus a sub n. Kapag finite, ibig sabihin may last term ka. Yan. So dito yung gagamitin natin, dapat 38 pa rin makukuha natin. So ibig sabihin, dahil 4 terms lang to, magkakaroon ka lang ng 4 sa n, then lagay mo lang yung 4 over 2, then plug mo lang yung a sub 1 which is 5, plus yung a sub n which is 14, yung last term. Then ngayon simplify mo na. So yung 4 divide to, that is 2, then yung 5 plus 14, that is 19, then yung 2 plus times 19, that is 38. So parehas lang siya nito. Ito yung ginagamit kapag may last term. May isa pa kapag infinite. Kunyari, hindi given yung last term, like may ganito lang siya. Kunyari, ganito lang nakalagay. Ganyan na may ellipsis, ibig sabihin infinite. Then pinapakawa lang naman yung pang fourth term. Kunyari, fourth term pa rin yung pinapahanap, ay yung sum ng fourth terms natin. Sum of the first 4 terms. Basta ganun. So kapag infinite, ito naman yung formula. N over 2 pa rin, pero meron tayong 2a sub 1 plus n minus 1 times d. So kung ayaw mo kunin yung last term, pwede mo itong gamitin. Pero pwede mo naman kunin yung last term, actually, then punto ka na lang. Mas madali kasi ito kasi may last term na eh. Di ba may formula naman tayo sa pagkuha ng last term, yung a sub n. Anyways, gawin ulit natin. Kung pang 4 terms na yung hahanapin natin, dapat lalabas pa rin tayo sa part na magiging 38 yung sum. So we have 2, yung a sub 1 natin, that is 5, then plus 4 yung n natin, minus 1, then yung common difference natin, para makuha, subtract lang papunta dito. So 8 minus 5 is 3, 11 minus 8 is 3, so magiging 3 to. Then sagutin mo na. So magkakaroon tayo ng 2. Ito yung 2 times 5 magiging 10. Then yung 4 minus 1 magiging 3 times yung 3 natin. Thank you Sir AJ. So magkakaroon tayo ng 2. Then 10 plus 3 times 3, that is 19, which is magiging 38 pa rin. So any method pwede mong gamitin.